Paano kung wala na talaga? Patuloy ka pa bang aasa? O hahayaan mo na lang na maging malaya ang puso mo? Sa tadhanang tila ba ipinagkait sa'yo kahit laging laman ng panalangin mo? Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ni Taka. Tahol siya ng tahol habang nakasunod lang ako sa kanya. Hindi ko na din kasi alam kung nasan ako. Basta, madilim at magubat sa lugar na to. At lubos na yung pag-aalala ko kay Ethan kasi nasan na ba siya? Sa mga oras na to, kailangan kong magtiwala kay Taka. Hindi ko alam kung saan siya patungo pero susunod lang ako. Kahit saan siya magpunta. Marahil, hinahanap niya si Ethan. Kaya, sasamahan ko din siya hanggang sa matagpuan namin ang mahal ko. Sa bawat paghakbang, kasabay nito ang panalangin ko na sana matagpuan ko na si Ethan. At alam kong mahahanap ko siya. At mula sa magubat na lugar na narating namin ni Taka, nakakita ako ng parang isang lumang bahay na parang wala namang nakatira. Isang bahay na nakakatakot na malapit sa tabi ng ilog. At si Taka, tahol ng tahol na nakatingin sa bahay na yun. Kaya naman, tinatawag ko din ang pangalan ni Ethan. Tumigil saglit sa paglalakad si Taka. Tapos eto, tahol lang siya ng tahol. Ako naman kahit natatakot, susubukan kong tingnan kung nasa lumang bahay ba na to si Ethan. Hindi ko alam kung nasan siya pero lahat ng posibleng lugar kung saan ko siya matatagpuan, susubukan ko siyang hanapin. Ayaw sumama ni Taka sa akin nung papalapit na ako sa lumang bahay. Tahol lang siya ng tahol kaya iniwan ko na siya. Habang papalapit ako sa lumang bahay, parang sasabog ang puso ko sa sobrang kaba. Hindi ko kasi alam kung ano ang nasa loob. Kaya nung makarating ako sa may pintuan, sinubukan kong buksan ng pinto na bumukas naman kaagad at eto, papasok na ako. Napakadilim sa loob, kaya ginamitan ko ng flashlight ng telepono ko ang loob ng lumang bahay na nakakatakot. Mula sa loob, may lumang sopa, tapos amoy mabaho na parang maasim ang amoy na panis. At habang naglalakad ako sa loob ng bahay, parang nakakarinig ako ng ingay sa may bandang dulo, sa isang silid. Mabilis ako nagtungo doon sa silid na nakasara ang pintuan. At paglapit ko, kahit natatakot ako, binuksan ko kaagad ang pinto. At mula sa loob, nakita ko si Ethan. Pero, bakit siya nakagapos? Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Masaya pero natakot ako dahil sa sitwasyon ni Ethan. Lalapitan ko na sana kaagad si Ethan para pakawalan siya. Subalit may humawak sa balikat ko, kaya napalingon ako sa likod ko. Subalit paglingon ko,
May dumampi na kung anong bagay sa mukha ko, tapos eto, parang nahilo ako na kahit pilitin kong lumaban tila ba nawawalan na ako ng lakas. At ang huling naaalala ko, bumagsak ako sa sahig habang nakikita ko si Ethan na nakatingin sa akin. Subalit wala siyang magawa upang iligtas ako. Pero, naririnig mo ba ako? Mula sa tinig ni Ethan, nagising ako. At sa pagmulat ko ng mga mata ko, nakagapos na din ako. At katabi ko na si Ethan ngayon. Ethan, anong nangyayari? Nasaan tayo? Sorry, Piero. Nadamay ka pa. Bakit, Ethan? Ano ba nangyayari? Bakit kailangan nilang gawin to sa atin? Piero, yung halimaw na tinakasan ko dati, nahanap niya ako at gusto niya makaganti. Ethan, natatakot ako. Anong gagawin natin? Huwag kang maglala. Hindi ako papayag na saktan ka niya. Akong bahala sa'yo. Ethan, natatakot ako. Sino magliligtas sa atin? Pero, hindi ko alam. Pero, makakaligtas tayo. Akong bahala. Tsaka, huwag ka na umiyak. Hindi bagay sa'yo. Tahan ka na. I love you. Ethan, akala ko kasi iniwan mo na ako. Pero, nasaan na siya? Hindi ko alam, Piero. Buti nga tinanggal niya yung tape sa bibig ko. Tsaka, Piero, ang cute mo. Namiss kita. Ang galing mo namang maghanap. Kasi, nakita mo ako. Ethan naman Bakit ka ba nagbibiro ng ganyan? Di tayo naglalaro ng tago-taguan. Pero, huwag ka na kasing malungkot. Magkasama naman tayo. Akong bahala sa'yo. Kasi di kita bababayaan. Kahit kapalit ng buhay ko. Ethan, ayoko. Kasi, kung mawawala ka, ayoko na ding mabuhay pa. Pero, basta gagawa ko ng paraan. At kapag nakatakas tayo dito, hindi na ako papayag na maulit ang ganito. Sa mga sandaling to, di ko mapigilan ng pag-aagos ng mga luha ko. Di ko kasi alam ang mga susunod na pwede mangyari. Pero, naniniwala ako kay Ethan. Alam kong gagawin niya ang lahat para makatakas kami dito. Pero paano? Masyadong mahigpit ang mga gapos namin. Oh, gising na pala ang bisita. Wika ng isang nakakatakot na lalaki. Di na ako nakapagsalita dahil sa takot. Pero si Ethan, minumura niya yung lalaking to na agad lumapit tapos nilagyan ng tape yung bibig ni Ethan. Sino kayang uunahin kung ilibing sa inyo? Mukhang mauuna tong bisita mo, Ethan. Magpaalam ka na. Dahil hindi na siya aabuti ng liwanag. Humagos na lang talaga ang mga luha ko pagkatapos kong marinig yun.
Katapusan ko na ba talaga? Paano mo kami makakatakas dito?